ago. All of a sudden, itong mag-asawang to, supposedly, may mga nakabantay. And yung iba pa nga ay active daw sa military, not armed forces sa armed services. So hindi ko nasasabihin kung PNP yan, kung NBI yan, kung saan yan. At ito daw, matapos na nagsalita Senator Bato, supposedly, again, nabugbog. Oh my gosh. Binugbog. At from there, bumiyahe na sa Chile. Tapos lumabas na yung secret warrant ni Bato, ni Senator Bato. Hindi naman yata coincidence ito, no? Masyadong, ang dami namang coincidences ngayong araw. I'm not ang hiwaga ng panahon. When you're a spokesperson, sa'yo, paano nangyari? Hindi ako press secretary. Sorry, press secretary. Anong nangyari? Talaga, dito natin sasabihin yun. Kasi you had that experience eh. Hindi, kinausap ako ni ES Bersamin. But by that time, I already knew. Yeah. Ready na ako. At least nausap ka. Kinausap ako. Pero, kasi, hindi alam ng presidente. Most people don't know that. Talaga? Hindi alam ng presidente at the time. Sinabi, because nung umabot yung resignation ko sa kanya, nakita ni SAP. Okay, sorry ikaw ang nauna. Oo. Nagbigay ka ng resignation. Ready na ako, but there were certain things that I needed. Okay. Like, worried ako kasi may mga tao kang pinasok eh. Tama. Oo, syempre. I needed to make sure na hindi sila pag-iinitan and yung iba sa kanila, pinapasok professional naman. Pinapasok na pero hindi pa sila nababayaran. I wanted to make sure na they wouldn't get stiffed out of what was entitled, that they were entitled to. I had to take care of my people first. Yes. Pero at least nakausap ka. Because it was ES Bersamin. So, but yung the politics behind that na hindi pa natin masyadong pwedeng pag-usapan. Baka sa rally pag-usapan natin. So the politics behind that was totally different na meron pang there were attempts na to try to convince me. They were convincing to stay, there were people convincing to go. Maraming ganyan eh. Merong pang politics behind that. Pero what made you finally decide? Bakit ka? I wanted my own terms. Okay. So, hindi ko magpapagamit on any political interests. Recant yung mga witnesses. Ako, I don't exactly know kung sino yung tinutukoy ni Senator Amy. Pero naniniwala ako. And sorry to say, naniniwala ako na yun, may ganyan talagang... Why did I say sorry? Kasi ang feeling ko, isa sa mga sinasabi niya dito, si Sergeant Orly Gutesa. Wow. Oo. Well, kasi with the Discayas, even when they were being pressured to name certain names, they would fight back eh. May pushback sila. Halimbawa, merong mga leading questions na dapat pumunta dun sa mga taga-Davao sa that yung pagyayaman nila ay nanggaling pa dun sa 2016 because they mentioned na nag-umpisa uli sila in 2016 after being suspended. When the fact was, na-reinstate na sila in 2015 and sinasabi nila na maayos during the Duterte administration. They were pushing back during the hearings. Kaya iniisip ko, anong i-recant nila? Lumalaban nga sila. So kasama rin ang mga Discayas doon sa recantation? Sa possible. Doon sa list ng mga possible recantations. Okay. So, well, kung may ganyan, ito nga, di ba ang rule dyan, Attorney Trixie, more than, I think it's already established sa Supreme Court, pag nagsalita ka na, unless it's a supplemental yung sasabihin mo, makakatulong pa sa una mong sinabi, okay yan. Yes. Pero pag binaliktad mo yung pananalita mo, usually hindi nila binibigyan ng weight. Depende. Pwede rin naman kasi na kung may basis yung recantation, kailangan patunayan nila na may duress, na may pinilit sila. Okay, duress is fear, pagka tinakot. Okay, may threats. May threats sa pamilya o sa kanila. Yes, usually ganon. Okay. So, kailangan patunayan yan. Otherwise, sasabihin ng judge is, bibigyan ng weight yung original testimony kung hindi nila mapapatunayan yung duress. Okay. So, pagka wala naman napakitang duress o wala namang pinakitang, kunyari, sinabi lang nila, kasi nagalit lang kami noong mga panahon na yun eh. At gusto lang namin sabihin itong mga pangalang to, no value yun. Perjurious pa rin Perjurious yun. Perjurious on their part.
But as far as their testimony is concerned, talaga ano yun? What they said the first time. Pwede. Pwedeng They anuhin ng can court. assert that. And it's happened before. Kaya lang, in cases like this, usually dahil Senate yun, under oath, tapos meron kang affidavit, which you affirmed in the Senate. So medyo mabigat yan. Kasi ilang beses mong ni-reiterate at sinabi mo, ito yung totoo. Tama. So in oo. the case of Gutesa, meron siyang affidavit. Nilaban pa niya because ang inattack yung affidavit, di ba yung Tama, notaryo, di ba tama. sa lahat naman ng ia-attack. Hindi nila ma-attack yung merits. So ang ina-attack nila yung form ng affidavit, That's right. which could be overturned kung pagdating naman sa testimony niya in The open inquiry, Oo. ni-reiterate niya yung mga nasa Yung affidavit mismong, niya. yung mismong pinanotaryo niya, binasan niya rin Oo, naman. at in-affirm niya In-affirm uli, niya. which Okay. means yung oath niya before the notary, kahit tanggalin mo yon, under oath din siya in the Senate. Okay. So ngayon, ang tanong, kung magre-recant siya, dalawa ang affirmation niya. Unless sasabihin nila, o inattack niyo yung affidavit ko, de isa na lang. Oo. So, mali nga sila doon eh. They shouldn't have attacked the first affidavit kung ipare-recant nila. Yes. Which would yes. have meant to, or Yeah, maybe... but it was under oath eh. So, ganun pa rin naman. Oh, or maybe that's why ina-attack nila because they were going for a recantation. For a recantation. Ngayon, ang tanong ko, kung sakasakali, for example, napatunayan Oo. na meron palang talagang pananakot, assuming, for example, kay Gutesa, kay Diskaya, Oo. na ito sabihin nyo at may threat na napatunayan later on, ano magiging effect nito? Yung second, you mean, yung sa recantation may threat? No, the effect on dun sa mga nanakot. Kunyari napakita, ay nako, itong mga taong to ang kumilos, gumawa ng mga pagkilos para talagang pabaliktarin yung mga testigo. Para maging credible yung recantation niya, kailangan kasuhan niya yung mga na supposedly pressure, nanakot, mga ganyan. Oo. Kasi may grave coercion. Yes, grave coercion. Or coercion, pwede rin. Okay. Coercion. If at all, kunyari may kidnapping. Oo, yun. Pwede yun, di ba? Serious illegal detention, Serious illegal arbitrary detention. Okay. So, yun yung tingnan natin ngayon. Kasi akong paniwala ko, Atty. Trixia, pagka ang tao nagsasabi ng totoo, lalo na sa issue na to, na lahat ng ating mga kababayan ay nakatingin, hindi nila pwedeng lokohin Oo. yung kaso. Oo, di ba? oo. Kaya yung sinasabing may Mahirapan gagawin kaming sila. script, di ba yung binanggit ko nung kailan lang, sabi ko, lumalabas, may nabasa ako na parang si Alcantara na yung mastermind. Yung di ba? district engineer. Bumababa na ng bumababa yung Ito yung mastermind. Walang maniniwala. Wala. Naniniwala Lalo na ako. kung siya lang ang pag-iinitan. Yes. Para sa akin nga, yung testimony na binigay ni Alcantara, lalo na truthful naman, pati sarili niya, dinamay sarili na niya. niya. For me, bibigyan ng weight yan, ng credibility. Okay. Ito, Atty. Trixia, binanggit na to ni Senator Marcoleta. Okay. Kasi yung isa doon sa mga witnesses, si Paul Estrada, di ba? Okay, At saka si Mark Texay. Ito Okay. yung dalawang assistant ni Saldico. Sila yung tumatanggap ng pera, alam nila saan ang gagaling. Yep. At pinag-ayos nila yung pera, dinideliver naman nila kay supposedly doon sa Valley Verde muna, tapos dadalhin nila ng sa Horizon, sa bahay ni Yung Saldi. parang loot house. Oo. Yun lang ang nakatira doon. Yes. Pera lang. Now, based on the testimony of Gutesa, sabi niya, allegedly, from Saldico, nagdi-deliver sila kay Martin Romualdez. Okay. Ang isang tao dyan, si Paul Estrada, sabi nila, sabi ni Senator Marcoleta, nasa Chile na. Okay. Kasi, social naman ang mga pinupuntahan nila. oo, kasi, supposedly, at sana lumabas na yung pamilya. Okay? Yung tatay o yung kamag-anakan nitong mag-asawa, for some reason, may contact siya. So, nung una daw yan, supposedly, if you recall, nagsalita si Senator Bato. Sabi ni Senator Bato, may lalabas akong witness na malaki. If you check yung I natin, remember, meron siyang binanggit nga na gano'n. a month ago. All of a sudden, itong mag-asawang to, supposedly, may mga nakabantay. And yung iba pa nga ay active daw sa military, not armed forces, sa armed services.
So hindi ko Okay, so hindi nasasabihin kung natin PNP sure yan, kung kung saan. NBI yan, Oo. kung saan yan. At ito daw, matapos na nagsalita si Senator Bato, supposedly, again, nabugbog. Oh my gosh. Binugbog. Oo. At from there, bumiyahe na sa Chile. Tapos lumabas na yung secret warrant ni Bato, ni Senator Bato. Hindi Oo. naman yata coincidence ito, no? Parang masyadong, ang dami namang coincidences So, ngayong araw. I'm not Ang sure. hiwaga ng panahon. Kaya ka tinanong ko sa iyo, Atty. Trixie, saan nanggagaling information ni Senator Amy? O, di ba? Kasi lahat alam, di ba? From the Oo. Discayas, Gotesa, pati itong sinasabi niya na merong abduction at pagdadala. Yan na, oo. Ang kamag-anakan nito, hindi ko lang alam kung kailan magsasalita, pero willing magsalita for the safety nung kanyang ni Paul at nung asawa. Ang problema lang, natatakot din sila baka may gawin kasi nga may mga kasama na po pwedeng physically i-harm yung mag-asawa. Wow. And speaking of mga umaalis, pero hold that thought, maraming umalis din si Secretary Bonoan. Oo. Alam mo, ang daming mga dyan, ha? So, from witnesses recanting, ito naman, before pa siya kasi pinapatawag na uli si Yes. Sec Bonoan, di ba? Yes. Tapos, surprise, what a coincidence, Yes. umalis. Yes. Na kasama pamilya. Sa pamilya. Another coincidence. Alam mo, si Senator Marcoleta, I was asking him, kasi if you recall, nagkaroon ng Senate hearing, nag-resign na si Bonoan, tapos nagpa-excuse siya kay Senator Marcoleta. Correct. Nakita ko ang daming nag-react na netizens. Oo. So I had to ask him, sabi ko, Senator Marcoleta, bakit mo na-excuse si Bonoan during that hearing? Sabi niya, hindi, nagpaalam yun kasi prior to the hearing na pupunta at ang ospital. Sabi niya, wala pa namang kaso. Wala pang nababanggit from the affidavit of Diskaya. Yung pa lang yun at that time. Oo, Diskaya pa lang. In fact, wala pang ang Diskaya nun papalabas pa lang. Okay, so sabi niya, Oo nga. pero pag minensyon ang pangalan yan, definitely isasampi niyan. So wheelchair na Definitely. ba ang hinahabol dito? Ha? Kasi sabi, ospital daw, pupunta siya Well, sa ospital. hindi So, naman ata siya. I'm not sure kung member of the family. Pamilya, Oo. Pero itong nangyari na pinaalis sa labas ng bansa, Ibang yan, usapan to. Ibang usapan yan. Ibang usapan yan. Oo. Kasi ang tingin ko, okay lang kay Senator Marcoleta dahil from what he said dun sa Yes. Senate, mapapatawag naman natin ulit. Yes. At hindi pa na-mention at that time, sabi niya. At saka yun, dun lang. Nandito lang sa Pilipinas. O pagkatapos, pero sec pa siya nun. Yes, I know. Diba? Hindi I pa siya think- nagre-resign nun. Nung nag-resign siya, he asked to be excused. Hindi na siya nag-testify, pinauwi na uli siya. Dalawang beses yun. Okay. Basta one of those times na nakita ko yun, na tinanong ko kagad Senator Marcoleta. Pero yun, nandito pa sa Pilipinas. So, wait. Ayusin natin. O, so tama ka. So, nung sec siya, hindi siya excused. Nung nag-resign siya, wala pang 10 minutes siya eh. Yun yun. Yun. Okay. Yun Yun. yun. Yun, pinaano na Tapos siya. sabi ni Senator Marcoleta, hindi pa naman may mention at the time yung pangalan niya. Correct. Ngayon, meron na Meron na Ngayon, siyang oo. invitation to the ICI, I understand. May Correct, invitation to the oo, Senate. Bakit biglang pinayagang umalis? Pinayagan. Sino ba ang papayag? Hindi na siya sick eh. Wala na siyang pagpapaalaman. Yes. Pero, And I recall, I asked you before, sabi ko, Atty. Trixie, di ba yung cancellation of passport, mahirap gawin dahil Kasi kailangan ng probable cause. probable cause. Pero sabi mo, hindi, pwede yan. Kung iano mo lang yung visa, Correct. pwede na. So, by diplomatic channels, dito, DFA can call up the embassy kung saan siya pupunta, Yes. pa-cancel yung Yes. visa. At saka ang problema ng taong bayan kasi, kung si Saldico nga, hindi nyo mahuli. Di ba? Kung saan-saan na nakaikot, kung saan-saan nagpupunta, kung saan-saan naririnig. Tapos ito, na part ng isang departamento na may pinakamalaking issue ng corruption, yung hepe niyan, pinabayaan yung umalis. Ito pa, sabi ng DOJ, may real-time monitoring sila ng paggamit ng passport. So, ewan ko sa'yo, do you think na may effect pa yan? Parang ang nilalabas, parang consuelo on the part of the DOJ. Di bale, na pinaalis namin, inalaw naming umalis kasi wala siyang whole departure, hindi siya nasa watch list. Yes. Ngayon, belatedly, ginawan na siya ng immigration lookout bulletin. Yes. Nakaalis na siya. So, Yes. imo-monitor daw yung passport niya wherever Yes. yan magamit. Yes. Well, So- ako naman okay, sinabi nyo, may real-time monitoring kami. Ang tanong, nasan si Saldico?
Oo nga. Di ba? Babalik tayo dun eh. Kasi yun naman ang experience natin. At least yun ang Correct. nakikita ng mga Pilipino. Oo. Ito nga na madalas sinasabi ng pangalan. Sinabi na ni Bernardo, sinabi na ni Alcantara, sinabi ni Diskaya, sinabi ni Gutesa. Eh wala eh. Hindi Wala, naman nila wala pa mapauwi. rin, oo. Di ba? So, napaghahalataan. Pagka ayaw nila sa tao, nakaka-cancel yung visa. Yung visa. Pag gusto nila yung tao, o may tuloy, kaya hindi nagtitiwala yung mga tao eh. Oo. Dito Eto, sa mga Attorney Trixie, investigasyon. yung babae na binanggit ko sa'yo, yung mag-asawang Estrada at saka yung asawa niya, kasi dalawa sila eh, Oo. na magkasama, ang kwento, meron silang passport, iba pangalan. Uy. Iba pangalan. Isa pa Yun ang yan, supposedly information. Again, Oo. ito'y kwento lang na nirelay coming from them, Oo. na nirelay sa isang malapit nilang kamag-anakan. So, So, may, yung binabanggit mo na, okay, pagka pala delikado, kakampi, papaalisin. makakaalis. Makakaalis. Pagka naman ayaw ipitin, ayun nga, nakakaalis. Pag iipitin, Oo. ang daling ikulong. Oo, Kaya nga, pagka gusto, may paraan. Yeah, itong kay Secretary Manny Bonoan, mabigat to. Mabigat to. Yeah. At tingin ko yung taong bayan talagang may init dito Correct, sa isyong to. Tingin mo makakabalik pa? Tingin Si mo na? Secretary Manny? Oo. Sa tingin ko, honestly, hindi. Tingin ko he knows too much. Kasi imposible secretary kay. Oo. Agree, Pwede ba namang si Alcantara ang mastermind ng lahat? Di ba ang process ng lahat Maniwala ba kayo? Oo. Tsaka, hindi nila magagawa yan ng ganong katagal kung ang mastermind, yung isang tao na kayang maglabas ng 10 million sa Yeah. sa casino. Kumbaga, kung ganun ka-flagrant, Yeah. nahuli na sila kaagad kung Yeah. siya yung mastermind. So, there has to be somebody Kasi, else. di ba, Attorney Trixie, if you recall, ang narrative dati na lumalabas sa Blue Ribbon Committee when Toby Chanco was invited, ang sinasabi niya, yung mga congressmen naglalagay ng pondo sa budget. Correct. Based sa paglagay nila ng pondo ng budget, kakuntsaba nila yung DPWH. Secretary Vince Dizon, former Congressman Zaldico, and the Discayas will be among the first in line to face accountability. Teka, gumugulo yung usapan. May mga magre-recant, pero very confident na sabihin na na ito first in line to face accountability. Yes. So, binanggit ko kanina, Attorney Trixie, di ba? Ang narrative at that time, or at least yun yung lumalabas sa committee hearing, sabi ni Toby Chanco, nag-insert yan mga yan sa budget. Okay, So, from the insertion of the budget, merong kausap na sa DPWH. Okay. So, of course, yung insertion is not just a normal budget appropriation, pinapasok talaga. So, yung congressman na magsasuggest, uy, itong project pasok niya sa DPWH. Well, in particular, na discussion na sinabi nga nila is si Saldico and yung individual congressman, I guess, na may kausap din siya. For Okay, example, Congressman X, kinausap mo ako si Saldi, o ikaw dito ka, o ikaw dito ka. Pero siya yung nag-aayos, nagkakamada. Okay, On the base of that, magkakaroon na nga ng bidding, gagalaw na dun sa proseso ng DPWH. Diba? Tapos, from there, may delivery ng pera. So, yun na yung pumasok yung mga testimony about nila Alcantara, nila Bryce, nagbibigay sila ng pera kay Mark, kay Paul. Diba? Tapos si Gutesa naman yung nagdugtong from Congressman Saldico, dinideliver naman sa bahay daw ni Speaker Martin Romualdez. So, yun yung kabuuan. Ngayon, all of a sudden, nagsabugan na may senador, may ilang congressmen. In fact, yung finailan nila si COA Commissioner Lipana, kasama na rin dyan, Yes, di ba? So, si Bernardo, supposedly, siya yung parang kumbaga sa mafia, may underboss. Ito yung kapo di Tuti. Hindi na pa natin alam hindi pa to. copy. Pero hindi pa natin alam. So, yun yung narrative. So ngayon, nagkaroon na ng bakbakan kaagad nung sa Senate na may tinira na si Senator Joel, Senator Jesus Cordero, na umalma naman yung mga senador. Teka, ba't ganito? Napunta sa amin yung Correct. investigation. So ito, Attorney Trixie, yung parang sa akin, okay, walang problema yung mga senador. Walang problema yung kakasuhan nyo yung COA Commissioner, kasama nyo dyan, si Lipana. Pero, ibuo natin yung kwento. Di ba? Kasi naniniwala ako, hindi lang DPWH. All agencies ganyan.
because the appropriations of Congress, SALDICO, controls the budget of all other departments. Maraming like, kung hindi ako nagkakamali, mayroong nabanggit si Vice President Inday Okay. about na nung binigyan siya ng budget in the first year, biglang may lumapit sa kanya na unnamed na kongresista na kinukuha daw yung porsyento nila. So, biglang, meron palang ganon. Oo. Nabibigyan ka ng budget, tapos minsan, lalakihan pa nila, pero kukolektahin or hindi i-release yung porsyento na yun. Well, no less than Ombudsman Boying Remulla, nagsalita. Di ba sabi niya, yung X-ray, yung sa passport data yun, the e-passport X-ray, kinukuha sa kanya yung kontrata, of which he resisted. So kung makikita mo yung ganitong usapan, yung buo talaga, hindi lang DPWH. Hindi lang, in fact, pati nakakalungkot, no, si Gutesa, hindi na lang ito nakalagay doon sa affidavit niya, but doon sa mga kwento niya, pati DOH may narinig siyang usapan. Wala naman siya sinabing particular, pero may narinig siyang usapan sa Department of Health. Meron pa, kasi tayo, communicators tayo, naging spokes tayo, communication strategy ang guluhin yung kwento. Okay. So, to confuse the people para mahihirapan kung sinong bad guy. Kasi madali pag good versus evil, yan yung pinakasimpleng kwento. Ginagamit natin yan sa eleksyon, di ba? Paglalaban ko kayo, good ako. Yung evil, itong mga kalaban ko. So, lalagyan mo na ng kulay, black and white. Pero pag ginamitan mo na ng confusion, tapos lahat shades of gray, walang kampihan, nalilito yung mga tao. So, kaya pansin mo, ang hikayat ngayon, kontra corruption. Tama. Pero hindi na makuyog yung mga big fish, kumbaga, sa dami ng fish. Ang hirap nang hanapin yung mga pating. So, kaya nga yung lumabas na si Alcantara is the mastermind, medyo nagulat kagad ako doon. Kasi sabi ko, kung ito ang narrative na si Alcantara mastermind, although in all of these things, nandun parati si Saldico, medyo mabigat. Tapos di ba lumabas si Speaker Martin, gross negligence yung kaso or pwedeng ikaso. Sabi ko, bakit? Administrative yun, ha? Oo, kasi, di ba, hanggat hindi nila tinitingnan talaga, yung punot dulo nangyayari, hindi magiging malinaw. Tsaka ang aga sinabi. Oo. Di pa tayo tapos, hindi pa nga buo yung kwento eh. Yes. Hindi pa nga napuntirya lahat ng mga congressman. Although, naglabas nga ng listahan yung ICI ng mga kakasuhan. Tapos si Secretary Dizon naman, very confident. Although, nag-move yung timeline niya. November dati, sabi niya. Pero ngayon, by Christmas, mayroon na daw makukulong. Yes. So, well, ang akin naman kasi, ayan ang galit ang tao, di ba? Ang dami nang pwedeng makasuhan, ang dami nang nakasuhan. May nakulong na nga yung mga nag-rally, nag-protest against corruption. Sabi ng mga bilis, tao, oo, bakit itong mga nag-rally doon sa against corruption, nakasuhan, itong corrupt, hindi pa rin hanggang ngayon. So yan yung mga feeling ng mga tao. But to be fair, tingin ko talaga dapat lakasan yung kaso, gandahan. Except, again, Attorney Trixie, nabanggit ko na to sa iyo, two things, wag makabiyahe at ma-hold yung pondo. Ano yung pwedeng steps to do this? If ICI is asking for powers, in fact, I would even go for emergency powers, what can we do to make sure that these two particular concerns, them traveling outside and also the money to be monitored or to be yung held, no, and then docked, paano natin gagawin? Alam mo, kung gusto talaga nila, may paraan yan eh. Tama. Tama. Alam mo kung bakit Attorney sinabi ko yan? Nung araw may kaibigan ako, naging shareholder ng kumpanya. Okay. Shareholder ng kumpanya. But, umalis na ako. Okay. Ang problema, yung deed of sale ng shares, hindi naman niya binigay. Hindi niya pinalitan. Alam mo, nagulat ako. So, nakalista ka pa. Yung BIR, hinold lahat ng accounts ko. See? Yun ang pinapoint out ko. Yan yung mga paraan na pwede lang gawin kaagad. Correct. Strategic lang stop. eh. Yes. Pati nga, actually, kausapin yung bangko, kung yung mga deposits are exceeding the amounts dun sa Anti-Money Laundering Act, pwede nilang on the basis of that, i-explain, di ba? Hold mo yung account until fully ma-explain yung mga ganitong klaseng deposits, yung mga unusual activity.
O Yes. lalong-lalo na pag ang lalaking amounts ang wini-withdraw. Yes. Pwede rin i-hold ng bangko. Sabihin ng bangko, teka, masyadong malaki. Attorney Trixie, baka naman magalit yung iba kasi ang limit is 500,000 eh. Kaya Di ba? Eh baka naman lahat nung... Alam mo ngayon, nasa mga banks, Oo. ang allowed lang daw is 500,000 withdrawal. Oo. As of now. Hindi, Sabi ng mga negosyante. Kasi nga, indicative yan ng masamang ekonomiya. Because of the bank run. Correct. Oo. Okay. Na tatakot sila, delikado yung banking Oo. Ang ano ko naman kasi, system di ba yung na- sabi mo, ano ba yung limit ng AMLA? Yung 500,000. 500,000. Baka naman yung iba naman, lahat na lang ano to? Ma-flag, Ma-flag. pati ordinaryong tao. Oo. Hindi, kasi ang pinagtataka ko nga, paano nakaka-deposit ng million-million itong mga to? Usually, ang gagawin ng bangko, sa unang time na gagawin yon, magtatanong sila. Oo. Tapos, pero pag regular yung mga transactions na ganun yung amount, halimbawa, negosyante ka, Oo. yan talaga yung mga receipts for the day, nasa millions, masasanay din sila, ipapakita lang, o receipts for the day ito. Eh, ang tanong, pag politically exposed person, such as, but not limited to, yung mga nakaupo sa pwesto, nakakadeposito sila ng million-million, di tinatanong ng bangko? Tinatanong. O, Tinatanong. Now, pero, nagagawa. pwede ba akong mag-follow up doon? Can the list ng mga contractors na minention Isa pa yan, immediately i-submit nila as politically exposed? Dapat. Pwede, dapat, di ba? oo, dapat. So that AMLA can immediately control. So yung una dyan, BIR, i-hold yung mga budget nila. I mean, BIR can always look for something. Oy, kulang tong binayad mo. Oo, Hold ka. exactly, oo. And then number 2, political exposed para ma-hold yung pera. Oh, for example, 'di ba dun sa testimonya pa lang dun sa ang dami naming kinita on this time. Maglabas na kaagad. Nung time pa lang, ng mga nagte-testify pa lang yung mga witnesses, tapos may mga nabanggit silang mga tao, dun pa lang nag-imbestiga na dapat ang BIR. Oo. So, unusual rin kasi napalitan ng BIR commissioner Oo bigla nga. kagabi. Oo nga, Oo, kagabi. di Actually, ang pumalit is si Yusek Mendoza. Mendoza, Yes, pumalit siya kay Attorney Lumagi, di ba? Yes, Pero oo. meron din isa pang balita, so from yesterday, si Congressman Kiko Miao Barsaga, Oh, may sedition case na final sa inciting kanya. to sedition. Inciting Oo, to oo. sedition. Na- Alam mo kaya hindi ko makalimutan yung case na yon. Ang prosecutor oh. is Assistant Prosecutor Habeas Corpus. Yun yung pangalan ng Yun ang pangalan niya. prosecutor. Oo. Attorney Habeas Corpus. So, Kasuhan nag-file mo na yung sa kanya. magulang mo. Pero yun yung tingin ko, parang sa perception ng tao, ang bilis magkaso to Para dun sa mga inciting to inciting sedition. to Pero yung, sedition. yung Yes. ipinoprotesta, nandyan pa rin. Nandyan May pa rin. pera pa rin. Walang kaso, walang investigation. Eh, balikan natin, no? si Com Lumagi, so far sabi record daw ang mga collections niya. Wow, talaga? Oo. So kaya nakakapagtaka, bakit biglang pinalitan? Well, hindi ko, alam mo si Wala bang General ano? Torre, in fairness Oo. maaring may political kayong pananaw dyan, but as Chief PNP, he was doing well. For me, he was doing well. Pwede. Outside of the political, na oo. merong nangyari yung Or even within the political, sinunod niya lahat ng kagustuhan ng administrasyon. administration. Bakit biglang nawala? Ba't bigla natanggal? O same. Ganun din yung impression kay Com Lumagi. Si Yusek, well, eto naman si Yusek Mendoza is finance naman talaga. Yes. Yeah. Pero yun nga, sabi mo, maganda DOF. naman yung, ang tawag dito? Tapos, ang lumalabas nga is, may exit interview ito. So, ano yun? Papagalitan siya. Anong exit interview? Paano? Kakausapin siya bago siya umalis. Ah. Ibang usapan yan. Alam mo yan di ba? Pagka Oo. ano, pagka yung, well, there are two kinds of firings sa political appointees. Yung talagang goodbye, hindi ka nakakausapin, you're in the doghouse, mga ganyan. Yung sobrang huli ka na, or very public yung ginawa mo. Oo. Tapos, meron din yung mga tatawagin ka, kakausapin ka. Alam mo, Tony Trixie, sorry pero nung panahon namin, wala akong nare-recall na finire lang. Lahat kinakausap. Because style GMA yan. Oo. She's really the consummate politician. Yeah, and I Tingnan think, si PRD.
i-announce pa niya. Di ba? Without talking. Without. Minsan there was one okay. firing, di ko na babanggitin yung pangalan. Sa Okay. Malacanang, pinatawag yung mga tao, there was a ceremony to be held. Tapos, while in his speech, biglang nadala siya. Tapos sabi niya, oo nga pala, huwag ka nang babalik dito. Parang talaga? ganon. Oo. Okay. So, Hindi may kasi mga ganyang style. sa akin kasi, parang basic, di ba, in-appoint mo, tapos, anyway, hindi mo nagustuhan yung ginawa, then you tell them properly, Kinausap yung nangyaring ganito, or naapektuhan ako, naapektuhan yung administrasyon natin, I'm sorry, but I have to. Kaya ang dami naming mga ibang mga firing doon na hindi naman matagal, pero may konting struggle kasi baka pwedeng pagbigyan nyo pa ako, baka pwedeng I can have a good exit, may mga ganun eh. I would never beg. Yeah. I wouldn't. So, Teka, pero, attorney siya. When you're spokesperson, sa'yo, paano nangyari? hindi ako press secretary. Sorry, press secretary. Anong nangyari? Talaga, dito natin Hindi ko sasabihin alam yun. Kasi you had that experience eh. Hindi, kinausap ako ni ES Bersamin. But by that time, I already knew. Yeah. Ready na ako. O at least nausap ka. Hindi, Oo. kinausap ako. Pero, kasi, hindi alam ng presidente. Most people don't know that. Hindi Talaga? alam ng presidente at the time. Sinabi, because nung umabot yung resignation ko sa kanya, nakita ni SAP. Okay, Tinawagan sorry ako ni SAP. ikaw ang nauna. Oo. Nagbigay ka ng Nagbigay resignation. ako. Ready na ako, but there were certain things that I needed. Okay. Like, worried ako kasi may mga tao kang pinasok eh. Tama. So, Oo, syempre. I needed to make sure na hindi sila pag-iinitan and yung iba sa kanila, pinapasok Professional na. naman, Oo, oo. pinapasok na pero hindi pa sila nababayaran. I wanted to make sure na they wouldn't get stiffed out of what was entitled, that they were entitled to. I had to take care of my people first. Yes. Pero So, at least nakausap ka. Because it was ES Bersamin. Oo. So, but yung the politics behind that na hindi pa natin masyadong pwedeng pag-usapan. Baka sa rally pag-usapan natin. So the politics behind that was totally different na meron pang there were attempts na to try to convince me. They were convincing to stay, there were people convincing to go. Maraming ganyan eh. Merong pang politics behind that. Pero what made you finally decide? Bakit ka? I wanted my own terms. Okay. So, hindi ako okay. hindi ka magpapagamit on any political interests. Okay. Kasi when I was hired, it was the president who hired me directly. Wala Yes. akong dinaanan, hindi ako nag-apply. Yes. So, yun. Tapos may mga ibang mga kasama doon, iba yung tinutulak na agenda, iba yung tinutulak na... O may mga ganon. So mga it ganon. had to be my own terms and I had to take care of my people. Yun lang talaga yung interest ko doon. I checked all of the papers that I signed. Siyempre, titignan mo lahat kung meron kang iniwan na nakabitin, para Oo. pag there was no time for turnover, ayoko mo na mag-turnover. So, I had to make sure na kung sakasakali, whoever took over, hindi sila makakakita na yung nakabinbin na trabaho. Oo. So, lahat yon kasi dumadaan sa legal, sa admin, and all that. Oo. That's why it was a clean exit. Easy, Alam mo, easy for me. ang department mo, ang pinakamaraming secretaries Undersecretaries. and secretaries. Ay, ngayon, Yung from palitan. the, I mean, from totoo Presec yun. to kung ano na ba, PCO, whatever is the... Yun yung literal revolving door. Grabe, di ba? Okay, so- Ilan na kayo? 7, 8? I lost track. Oh. After, Oh. well, Oh. pero, Oo. well, kasi Kaya nga. well, the president is supposed to have conducted an excellent communications campaign, di ba? A campaign is Yeah, really communications. magaling, It magaling. was, there was no looking back. Lahat ng Magaling. issues, head on yan. And the support was so massive na kayang-kaya mong i-defeat yung mga issues. Yes. So, but for some reason, pagdating na... Sa governance na, nandyan na yung department, dyan na yung presidente. Itong una, I had no problems eh. It was easy to explain for the president because marami na siyang nasabi before. That's So, right. I had Balik lang. Oo. yung mga SONA speeches niya, yung Yes. SONA speech niya, yung inaugural niya, yung mga campaign speeches. All I had to do is read all of that Yes. para makita ko kung ano yung iniisip niya with regard to any issue. Yes. So, that was easy for me. It was not so easy for those who came after me. Okay. Kasi minsan, meron siyang mga No, sorry, attorney, balik lang ako. conflicting, Why would you have a problem at that time? I didn't.
No, I mean, why did you resign? Sabi mo, ang dami ng interest, it was the president. Which is, by the way, lahat sinasabi yan. If you're going to be the head of if you're going to be spokesperson or press secretary, direct ang link mo kay presidente, direct ang relationship, you can talk, open. In fact, sabi nga almost dapat in all negotiations, all discussions, katabi ang communications person, whoever that person is, kay presidente. Oh, that's why I was on the foreign trips. Yes. Oo. May may kwento pa nga doon. The first time that we were talking about the foreign trip, sabi ko pa, kailangan ba akong sumama? Because as press secretary, you're not just speaking for the president, you're not just handling the briefings, you are also managing the GOCCs. That's right. So, there's APO, there's PTV, IBP, tapos meron ka pang National Printing Office na inaasikaso. All of them with their own unique set of problems. So, we had to get past that. There were labor issues. There are issues of unpaid back wages, back salaries, and all that. So, kailangan asikasuhin yon and to secure budgets for those. So, yung gagawin mo na yon required massive political will. And kumbaga, ang dami mong kakausapin. So, what made you finally decide na ayoko na to? Itong nangyayari to, hindi ko nagugustuhan. Hindi ko gustong bigyan din ng problema yung administrasyon. Kung magkaka-political infighting ka in a communications agency, nakikita niyo naman ngayon, di ba, with all the mixed messaging. How is the president going to survive all of these political headwinds? All of these, grabe yung mga nangyayari. But in particular, sa'yo, what was the fight? There wasn't any. There wasn't any. There wasn't any. Pinapakialaman ka lang. Well, not on my end. Okay. So, ikaw ang inaway. Let's give bakit naging interviewee ako dito? Hindi, curious kasi ako eh. Ngayon ko lang narinig yung kwento na yan. Kuha lang ako. Buwelo lang ako. Pero bakit nga ba si Mendoza? Di ba? Gabi sa segue. Hindi ko rin alam, honestly. But I know that he's been with the Department of Finance as undersecretary. So may connection naman. In the case of Lumagi kasi, very close to the First Lady yung asawa. So, parang long time staffer or assistant or friend na So, there was no question nung siya yung in-appoint. Also, meron namang expertise si Com Lumagi. But in the case nga of undersecretary siya, no? Undersecretary ng Department of Finance. Parang ang tingin ko dyan is that this was just, kinuha nila talaga from the ranks, from the That's the only thing that I can see right now, na kumuha sila ng from the ranks. Pero kung nare-recall mo, in one discussion I had with Commissioner Ariel Nepomuceno, sinabi niya sa akin si Commissioner Rubio of Bureau of Customs, sabi niya, ano naman daw tinatamaan yung target. Kasi sabi ko, ano ba yung hindi ba tinatamaan yung card? Hindi, natatamaan naman yung target. So same question. What you raised, no? Hindi ko rin alam talaga kung... We'll find out the politics on that. We'll have more insights and more hot topics when the spokes returns after this short break. And the Spokes is back. Our next thoughts on the Spokes topic, the alleged involvement of party list representative Edwin Guardiola as one of the top politicians linked to infra-corruption. Sinong nagbunyag nito? Actually, even before bago to lumabas na issue ngayon ulit, nabanggit na to during the Senate Committee hearings. Binanggit siya specifically? Sinong nagbanggit sa kanya? If I'm not mistaken, nabanggit na to ni Diskaya. No, I'm sorry. Nabanggit na ata ito basta in one of the discussions they had, yung listing, remember may top 16 na contractors? Na contractors. Tapos related ba siya to a contractor? Hindi, kanya. Kanya mismo. Kanya mismo. So, didn't bother with maraming mga nandoon na nandun sa listahan, nandun din sa listahan, if I'm not mistaken, nang hawak ni Presidente na listahan. Ito yung contractors? Contractors. Di ba, now, si Edwin Guardiola was mentioned, meron pang mga ilang
contractor congressmen. Yes, that's And right. if you recall, si Senator Ping mentioned may 67 na contractor congressmen. And Oo, sadly, pero 15 lang yung binanggit ng sadly, presidente. most of them party list. Sadly. Seryoso? Seryoso. Wow. Sadly, kasi, siguro, instead of running in a district, sige, takbo na lang ako sa party list. Ngayon, Yun na nga yung si problema Mayor sa party Ilagan list. ng Matas na Kahoy, Oo. ano to, political rivals yan sila eh. With Kong Guardiola. With Kong Guardiola. If I'm not mistaken, Okay, in every election, laban sila ng laban. So ngayon, sinasabi niya na parang nakakalimutan natin na yan si, si Congressman Guardiola, mas mayaman pa nga yan sa mga diskaya. So, dun sa party list, sinong pumalit? Dun sa Kasi Siya pa rin. si Guardiola yung sa party list, CWS party list, no? No, CWS party list. So, yung sinasabi is si Mayor J. Ilagan, ang pinopoint out niya is yung pag-expand ng assets ni Kong Guardiola. Oo. Massive. O, di ba? Massive daw, oo. Yan na ngayon yung including, Club Punta Fuego in Malarayat Golf and Country Club. Oo. Plus high-end development in South Forbes. Oo. Wow! Sana all. Grabe, with more than 30 billion daw worth of DPWH projects. So ngayon, interesado na ako. Bakit? Unang-una, di ba isang issue yon yung 15 lang ang nilabas ni Presidente. Kaya siya daw, dito sa 15 na to, X% na kaagad ang natanggap nitong mga to. Oo. Pero ako, I'm more interested in the ones who are not in the list. Pero tumanggap rin na contractors din, na din. Well, na actually, they were not Attorney Trixie, mentioned. if I may katulad explain, yung contractors na sinasabi, hindi ito mga simpleng contractors, ha? Oo. Ibig sabihin, These are for malalaki yung malalaki. So maybe, meron akong kontrata sa assuming lang, meron akong kontrata sa, let's say, Davao. Okay, may kontrata ako sa Ilocos. May kontrata ako sa Metro Manila. So, hindi lang to contractors na doon lang sa lugar nila. Correct. So, ito yung malalaking contractors na binabanggit na sinasabi lang na bakit nawala, bakit tumahimik. No? So, kaya humahabol si Mayor J. Mayor J. Baka Ilagan. nagkakalimutan, itong si Guardiola, meron ding billions and billions. Yes. Tapos, but this, And when I spoke to Senator Marcoleta, kasi siyempre, mga nakasama niya yan eh. Marami siyang nakasama na mga correct. contractors At party list. sa party list. Sinasabi niya sa akin, ito pang-5 yan, o ito pang-6 yan, ito pang-7. So, alam din niya. Billions of pesos daw, yung DPWH Oh, flood definitely. control. Hindi hundreds of millions to, billions to. Sa mataas na kahoy. Oo. Billions, pero fourth-class municipality. Hindi naman natin sinasabing hindi entitled ang fourth-class municipalities. Pero this requires explanation. Yes. And actually, nandun na siya sa listahan eh. So, Nandun siya sa top 15. Sa top 15 na binanggit ni Presidente. nasa top 15 siya. And again, if you look at all the flood control projects, siguro lahat ng congressmen na contractors nandun. Lahat wala akong sinizero. Pero syempre, kailangan imbestigahan ng mga senador. Ang mga senador. Oo. At saka ang Davao. Kailangan imbestigahan ng Davao. Yun nga eh. I think one of the reaction din ng mga taong bayan when they saw Cebu, tapos parang ang naging reaction was to go to Davao. Parang medyo... Baka mabasa daw sila sa Cebu. Oo nga eh. Mabagyo pa nun eh. Yun, as a matter of communication, again, nag-handle tayo pare-pareho ng communication and how to handle it. Assuming lang nasabi mo ng Davao, di ba dapat immediately, sandali lang ho, may nangyari sa Cebu, punta ho muna tayo sa Cebu. Di ba ganyan? Kaya. Tapos, hindi, ang nakakatawa pa nga dyan is meron pang investigasyon ng Dolomite Beach. Oh, yes. In connection daw with Congressman flooding. Oo. Si Congressman Terry Ridon. Terry Ridon. Party list din ba to? Party list din. Ang kanyang is Bicol Soro. Now, going back, yung binabanggit ni Mayor J. Ilagan, nagsalita siya, sabi niya, eto, well-known, di ba, si Edwin Cardiola. Actually, nabanggit na naman to lahat, di ba, si Dong Hernandez, kaibigan din natin yan sa Pampanga.
Nandyan din si Ang ng Iloilo. Correct. Diba? Correct. Meron din dyan sa Bicol. Ako hindi ako totally against na negosyante yung tao. Pero siguro pag congressman, di ba sa Constitution, kasi sa Constitution ng nakalagay, if you are a cabinet secretary, Yan. ano ba to, the Divest second ka. degree Mm. of Consanguinity, and consanguinity affinity. and affinity. So second degree. Paano yung Congress kung ikaw ay may hawak ng budget? Kaya nga, hindi, actually, pag tinitingnan ko, yung mga, even sa bills, Yes. tingnan mo, may mga congressmen, and let's face it, kahit mga senador, merong mga bills na directly related to their family businesses, pero hindi sila nako-call out. Okay. Hindi sila na ano. So, ano pa kaya yung ganyan? Hindi rin sila naiimbestigahan. Kasi sino ba ang mag-iimbestiga dyan? Example ng bill, ha? Ako na naman ang i-interviewin mo Hindi nito. naman. Kasi na-curious lang ako eh. Na, mamaya na. Di pa Kunyari, tayo ready. tax sa Mag-aano sigarilyo. tayo. Ay, hindi. Tapos yung pala, meron ka palang... Meron kang Oo. import business, Oo, mga lang, ganyan. sigarilyo. O posible, o kaya smuggler ka. Oo. It happens. Hindi, meron mga ganon. Like, bigas. Siguro naman medyo... Atas no tariff. Parang Hindi, ganyan. nagkaroon ng Rice Tarification Act na Yes. nag-benefit yung mga big importers kasi pagdating dun sa customs, naglagay sila ng classifications. So, pagka may okay. classifications, dyan mo titirahin yung taripa. Yes. 'Di ba? Kasi yung sasabihin mo, nag-i-import kami ng lowest quality. So, Yeah. mababa yung taripa nun. Yeah. Pero actually, they're notorious for importing the high grade, high quality na rice that directly competes with our farmers. Then going back to So, may Congress ganyan, naman ako, if you're in the private business na contractor ka, okay lang. But if your main business is a Yes. government contractor, sa tingin ko mahirap yung hawak mo yung budget of the person. Kaya nag-approve eh. Di ba? Nagulat nga ako nung Halloween eh. Yung mga bata, yung mga costume, mayroon na contractor eh. Tapos Ghost. DPW. Hindi, ghost. Talagang Correct. Pati ang dami na lumabas na video na pagka pala yung anak contractor, talagang talo abogado eh. Talo yung doktor. Pag contractor, mas gusto na magulang. Dati ang tinitira lang yung mga 4-piece eh. Oo. Yung ghost beneficiary. Ghost Ayan. beneficiary. Ngayon, ghost project. Oh, by the way, na. yan, kasama yan doon sa mga sinasabing may ghost talaga. If they will investigate yung 4-piece, Isa pa yan. at Needs to saka be yung, cleaned up. yes, precisely because nagkaroon na nga ng mafia of the budget. Kaya nga, dapat regular yung clean up ng lists niyan. That's Every right. 2 or 3 years, nire-assess yung mga listahan. Kasi meron din naman gagraduate. Tama. Meron mga after exit na dyan, oo. tapos na, nakagraduate na yung mga anak. Ano yung next level beneficiary na sila? Let's say, dun sa free tertiary education, hindi na sila tatanggap dun sa 4-piece. Oo. So, paano yun? Yes. Wala tayong naririnig na may regular upgrading. Na nagre-review. Ang problema nga, a lot of the times, dahil sa dami rin ng bagyo, ang naririnig na lang natin dun sa DSWD is how late they are dun sa rescue and relief. Oo. So isang nirereklamo rin yan ngayon, di ba? Kaukibat dun sa investigasyon ng korupsyon, napaka-late na ng response ng gobyerno. Abalang-abala, siguro dito sa flood control issues, na hindi na bibigyan ng tamang panahon. Pagka disaster, bago pa lang tumatama, ready na kayo. So this last bagyo, yun ang kino-communicate ng administrasyon. Preposition na, ready na sila, and all that. But with the storm before that, yung kay Tino pa lang, 2 days after the bagyo, doon pa lang nagmi-meeting. Doon pa lang nag-aayos yun. kung anong gagawin. So, yung failures dito, hindi lang corruption, incompetence din. Yes. Kasi hindi rin magkakaroon ng corruption kung competent yung officials na nakabantay. Okay. So itong panawagan ni Mayor Jay, dalawa yan, no? It's either i-take up yan ng Blue Ribbon Committee, bukas, hindi natin alam kung sino yan, or i-take up yan ng independent the Commission on Infrastructure. So kailangan ma-discuss nila, and I think to be fair, no, hindi lang si Edwin Garjola, pero lahat ng mga sinasabing pangalan na contractors na congressmen. I'm not saying may ginawa silang mali. All I'm saying is,
dapat makita kung nandun man talaga sila sa listahan. Dahil may listahan ng initial 16 eh. At pakita nila kung ano talaga yon. Now, secondly, as a matter of policy recommendation in the future, siguro naman, which I think should be a constitutional question, pati yung contractors, wag na ma-involve sa government projects kung congressman ka, kung senador ka. Oh, medyo sleazy na eh. Oo, na, ano. oo. Plus, nagiging katanggap-tanggap na. Yung nangyayari, because it happens so often, wala ka nang naririnig na, okay, congressman yan. Tapos, Okay. bakit dapat hindi si congressman? Tumitigil sa okay, congressman yan. Oo. Nakikita mo yung changing values. Yes. So, sa tingin mo si Guardiola, maano to? Kasi Hindi ko- desidido si Mayor J. Yeah. Mukhang may ebidensya eh. Hindi ako sigurado talaga, to be honest, kung ano yung case niya. But as I've said, nakita ko lang naman yan nung initial na listahan na ipinakita nila. If that will be proven a ghost project or substandard, then dapat talaga. Ang stand laki, ko kasi, Congressman, Senador, DPWH, kung sino man yan na involved, kasuhan. Diyan lang maapis ang taong bayan. Diyan lang tatahimik ang ating bansa. We have to see a lot of work done. At saka yung kailangan nakikita rin, instead of basta lang hindi tayo mag-antay ng kulong, yung tinatanong sila. Yes. Makita ng taong bayan yan.